Okay mga boss, ito na yung part 2 ng ating pagpapalit ng block ng Suzuki SkyDrive. So ito ay stock bore na to ng block kasi yung dati niya is naka 59 mm. So bali ito yung dati nakakabit diyan mga boss. Ayan. 59 mm, gusto ng may-ari i-stock siya, balik sa stock. So first time natin gumawa ng Suzuki SkyDrive mga boss. Ngayon ito yung dati yung pagkakaiba nung stock at saka naka 59. So ganyan po ang diferensya nila. Ayan, ito yung itim, ito yung 59 mm. Ito naman kanan, ito yung stock na ngayon. Ayan siya mga boss. O ngayon dito sa natin sa pagbabalik, nailagay na natin yung yung base gasket, tsaka yung dowel, tsaka yung piston para di na tayo matagalan masyado. So, ang ring nakakamada na rin. Isasalpak na natin ngayon yung block. So, dito lang tayo sa mga importanteng part para hindi masyadong humaba yung video natin. Okay, dahil okay na yung base gasket, dowel, piston ring, naka-setup na yan, naka-arrange na yan. So, salpak na tayo ng block mga boss dito. So, dito siyempre, as usual, balik natin yung timing chain. Pwedeng talian, pwede namang ganyan lang, dukutin. So, dito bago natin sinalpak yung block, mapapansin nyo sa ating bandang magneto, tapat na yan sa timing mark, naka-top digiter na tayo. Ayan siya mga boss. Tapos ngayon, lagay natin yung chain guide. Ayan, bago natin ilagay yung cylinder gasket. So, chain guide munang mauna. Okay, ilagay na natin yung cylinder gasket. Okay, next naman natin ilagay yung dowel. Bali, dalawa paikis yan. Sa baba, magkatabi. Dito naman ay paikis siya. Okay, nilagay na natin yung cam sprocket. So, sa cam sprocket, hanapin nyo yung marking na yung may dalawang line. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan ang nakatapat sa lobby. So, bago natin isalpak yung cylinder head, so make sure muna natin na almost tayo, nakatapat na tayo sa marking para mamaya di na tayo masyadong mag-adjust. Okay, lagyan natin yung cylinder head. So, hindi natin na ipakita dito yung pagkakalas ng cylinder head. Siguro sa ibang pagkakataon, pero very basic naman yan. Ay, nilagay naman natin yung chain guide. Yung pong bandang dulo, doon natin isusot yung tornilyo. Yan, bali pag pinasok natin yung chain guide, i-shoot lang natin yung tornilyo dyan. Yan, parang tutuhugin lang siya. O ngayon, ganito yung forma niyan pag nilagay na natin mamaya. So,
dapat naka-align yan. Ganyan siya mga boss yan. Yung dalawang line sa cam sprocket, yan. Yung line dito sa cam sprocket na dalawa, kabilaan, dapat naka-align sa labi. Naka-align dyan. Tapos dito sa may pan niya, ayan, meron siyang marking dito. Dapat nakatapat siya dyan. Ayan, naka-top dead center na po tayo. Para sakto po sa timing. Ayan, yun lang naman ang medyo ito na yung ating decompression release. Yung tornilyo na yan, yung yung butas, dapat naka-shoot yung spring. Yung spring meron diyan, ayan, may suksukan siya diyan. Ganyan yung forma ng decompression release yan. Yung spring na yun na naka-usli, itutusok natin sa cam sprocket. Tapos dito, nandito naman yung spring, nakakalawit siya dito. Ayan. Nakakalawit siya dyan. Tapos dito naman sa kabila, dapat ganyan yung forma niya. Okay, shoot na natin ngayon dito sa mayroong butas yung cam sprocket, tagos yan dun sa may papuntang camshaft. Ayan. Okay, pag na-shoot dun sa may butas ng cam sprocket, ayan, pwede natin itulak ng konti pataas. Ilagay naman natin yung yung stopper niya. Ayan, lagay natin, ganito yung forma ng ng stopper ng paglalagay. Ayan, ganyan yung forma niyan. Nung magkalas ako dito, talagang dinahandaan ko yan para hindi ako malito magbalik. Ganyan po yan mga boss. Tapos lagyan natin yung Allen bolt na 4mm. So dito tamang higpit lang din dahil siyempre maliit yan. Pag sobrahan sa higpit yan, baka maputol. Pagka ganyan kalilit, hindi ko na ini-impact yan. Hindi ko na ini-impact wrench yan. Lang, pwedeng T-wrench na nakakabit yung Allen natin. Tapos pipigilan mo lang sa may bandang magneto. Or mismong dyan sa may cam sprocket, pwede mo rin pigilan yan banda. So, diskarte na lang yan para mahigpitan natin ng ayos. Okay, ito yung ikalawang bolt niya. So, dapat ganyan gumagalaw yung ating decompression release. Bumabalik siya. Kasi pag ikot ng matulin yan, aangat na yan. Tapos lagyan na natin to. Tapos yung apat na tornilyo. Dito banda wala siyang washer. Kasi yan na yung pinaka-washer niya. Yung kabila meron. Bago yung nut. Ayan, 12mm. Okay, yung paghigpit dito, tansya-tansya na lang din yan mga boss. Hindi naman, di ako gumagamit ng torque wrench. So, pakiramdaman. Pero syempre, mas maganda pa rin kung mayroon tayong torque wrench. Basta alam natin yung tamang higpit kung gaano ilang newton meter ang kailangan at saka kung accurate din ba, dapat accurate din yung ating torque wrench syempre. Pero ako, pinupulso-pulso ko lang yan. Matagal naman tayong kahit pa paano, matagal na tayong gumagawa. Hindi pa naman tayo napuputulan ng stud bolt. Pinapakaramdaman lang natin yan. Okay, lagay na natin yung tensioner. Tanggalin natin yung takip. So, dito sa pagbabalik ng tensioner, parang lang yan, mga badya. Badya 100, mga ganyan, mga Yamaha. Palikutin mo lang ng pakanan yan, ganyan, mga kagaya ng Kawasaki, mga Wind 125, magkakaparas ang setup nito. So, ikutin mo lang yan, flat screw na maliit. Ikutin mo pakanan, ganyan, iiksi yan. Yan, pag ganyan. Bago natin tornilyuhan. So, ganun po ang gagawin dyan. Okay, i-actual na natin dito sa pagkakabitan niya. Lagyan mo natin ng gasket para walang leak. Kahit wala ng maker, okay lang yan. Bago pa naman yan.
Okay, ganito lang gagawin. Lagay lang natin yung dalawang tornilyo. Pagkatapos i-shoot natin dun sa lagayan niya. Okay, dito lang. Tapos ikutin natin ngayon ng pakanan. Screwdriver lang na maliit yung papasok din sa butas ng tensioner. Ayan, iikutin ng pakanan hanggang sa lumapat siya. Pag lumapat na yan sa block, pwede mo nang higpitan yung dalawang 8mm. Ayan, 8mm na bolt. Pwede mo nang higpitan yan. Ayan, tapos higpitan na natin lahat. Yung cover, din natin ipapakita yung pagbabalik ng head cover tsaka yung ibang parts pa dyan kasi very basic naman yun. Panglabas lang naman na yun. Yan yung takip ng ano yan, tensioner na goma. Ayan siya mga boss. Sa moment of truth, i-testing natin. Okay, start na natin mga boss. Gumagana to, pati push button gumagana na. Lagay din tayo ng ano dito ng headlight switch. May relay yan.